Sa bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan. Lord, sa mo Okay, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Friday. Today is March 20 na ho, no, 2026. At sa ating pong daily devotion sa ating God's Morning, tayo po ay muli tutungo sa talata. No? At ngayon naman po ay ating pag-uusapan ang talata na mula sa Hebrews chapter 4 verse 9. At ito po ay pamagatan nating rest that remains, no? God's promise to His people. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin po ang talatang ito. At tayo ay pangunahan sa pananalangin. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Hebreo 4 verse 9. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa kapahingahan na ibibigay mo sa amin ngayong umagang ito. Sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Panginoon, bigyan nawa kami ng iyong banal na Espiritu nang sa ganon, Panginoon, kami ay lubusan naming maunawaan ang mga salitang ibibigay mo sa amin ngayong araw na ito at babaunin po namin hanggang mamayang gabi sa aming pagpapahinga, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at pangunahan mo po kami sa aming mga araw ngayong umagang ito. At ang lahat po na nakakarinig ng iyong mga salita, na nakakaramdam ng mga sakit, Panginoon, kapahingahan po ang aming hiling para sa kanila, nang sa ganon, Panginoon, ay lubusan nilang mapagtagumpayan ang kanilang mga sakit at umayos ang kanilang mga pakiramdam, Panginoon. Lalong-lalo na po si Nay Susan na nasa hospital pa rin po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, kung complete healing po ang ibibigay mo sa kay Nanay Susan, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Pakalakasin mo po ang kanilang kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Dito ho sa ating paksa ngayon, ay napakasarap banggitin yung rest, kapahingahan. Dahil marami na sa atin ngayon ang parang bombarded, no, ng problema, stress, no, pagtaas ng mga gasolina, no. Dito po sa aklat ng Hebreo ay ito po ay isinulat para sa mga Kristiyanong mga dating Hudyo na nahihirapang sabi nga ay panindigan ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no. Marami po sa kanila ay bumabalik, no, sa mga lumang ritual, no, o mga sabi nga ay mga nakasanayan, no, na ritual, no, ng lumang tipan. At ito po ay dahil sa takot at pagduruda. No? Yan yung mga bagay na nararanasan nila. At sa unang talata, para maintindihan po natin, balikan lang po natin, ito po yung nagkaroon po ito ng warning doon sa mga taong sabi nga ay nawawalan o
nangihina ang pananampalataya. No? At ano nga ba itong rest na ito? Sige, para makita po natin, basahin po natin yung Hebrews chapter 3, verse 7 hanggang chapter 4 hanggang verse 8. Okay? Verse 3, 7 hanggang chapter 4 hanggang 8. Dire-diretso yun. Kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. 7. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyay inyong puso'y huwag patigasin tulad ng maghimagsik ng inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinusok doon at sinubok ng inyong magulang bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko ako ay sumumpang hindi mararating ang lupang pangakong aking inilaan. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay natatawag pang ngayon. Kung walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating pinakita noong tayo'y unang sumampalataya. 15. Ito ang sinabi ng kautusan, kapag narinig ninyong ngayon ang tinig ng Diyos, ang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong kayo'y naghimagsik sa Diyos. 20. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung gayon kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hebrews 4 verse 1. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makapasok at makapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila napakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking sinumpa. Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ang sanlibutan. Or sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa 7 araw at ang 7 araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin makapagpahinga sa piling ng Diyos. 7. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw, tinawag niya ngayon. Paglipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David ang kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyay inyong pusong huwag patigasin. 8. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan.
Amen. No, ang linaw po nun, ano? Yung pagpapatigas natin ng ating mga puso na kahit alam na natin na tayo ay tinatawag ng Panginoon, tinuturuan ng Panginoon, hinuhubog ng Panginoon, no? Yan po yung sabi nga ay patuloy nating pagneneglect sa Kanya. Kaya nga ito po yung babala, no, sa mga taong sabi nga ay ayaw maniwala at hindi makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ito yung mga taong makikita natin na punong-puno pa rin ng pagduruda, punong-puno pa rin ng alalahanin, punong-puno pa rin ng mga sabi nga ay kabigatan sa puso, no? Inihambing po sila, no, sa mga Hudyong sumama kay Moses mula sa Ehipto, no? At yan pong ating binasang talata na yan ay halos summary na po yan doon sa Exodus chapter 14 to 16. Ano, kung gusto niyo pang ma-expound, ano, at makita natin yun, basahin po natin yun. Makikita po natin doon kung paano nagkaroon ng deliverance ang ating Panginoon at kung paano po natin makikita yung patuloy na pagrereklamo ng mga tao, no, sa ating Panginoon Diyos. Na kahit na iniligtas na sila ng ating Panginoon, hindi pa rin nila nakita. Sabi nga hindi nahirapan ng Panginoon Diyos na alisin ang mga Israelita sa Ehipto. O hindi, kung ating i-illustrate sa ating sarili, hindi nahihirapan ng Panginoon Diyos na alisin tayo sa kahirapan. No? Pero, nahihirapan ng Diyos na alisin ito sa ating isip. Kasi bakit? May free will po tayo eh. Kaya kapag pinipili nating mag-alala, pinipili nating mangamba, o ano pa mang negatibong paraan, yan yung pagtigas ng ating puso. Na minsan, ang kinakalaban na natin ang salita ng Panginoon Diyos. Na isang bagay po dyan, sinabi ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Para bang tila sa ating isip pag may problema natin tayo, di ba, pasan natin ang buong daigdig. No? Noong una, nakita naman po natin dito na tinulungan sila ng ating Panginoon Diyos na makatakas, no, sa pagkaalipin. Pero sa halip na magpasalamat at maniwala, ang mga taong ito po ay laging nagrereklamo, nagdududa at gumagawa ng masama. Ano po yun? Tulad ng paggawa ng mga gintong toro o yung mga idol, no? Kaya nga po, pag binasa nyo naman yung Exodus chapter 32, yung buong chapter nun, no? Ang linaw po na sinasabi doon tungkol sa idolatry at saka kasalanan. Kung bakit po kinamumunghian niya ng ating Panginoon Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin na nasa isip natin ay ang Diyos, pero gumagawa tayo ng larawan. Parang isang explanation po niyan. Halimbawa, hawak-hawak mo yung picture ni Aga Mulak, pero ang iniisip mo yung asawa mo. Diba? Parang sinasabi, sino ito? Ito yung asawa mo. Eh, diba ang asawa mo ay si Pedro? Bakit si Aga Mulak ang hawak mo? Hindi. Ito si Pedro. Parang ganun. Ganun din po ang Panginoon Diyos. Kaya po, He is a jealous God. Kaya hindi natin pwedeng sambahin ang anumang image, no? O yung mga santo-santo na yan, no? O anumang imahe sa buhay natin at sabihin natin, ito ang Diyos. It will not explain on that. No? Dahil ito po ay naglilid sa atin na hindi tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil ito po ay idolatry at kasalanan. Wala na pong ibang eksplanasyon sa pagsamba sa anumang ginawa ng tao. At ito ay dahil sa kanilang mga maling gawi. O tayo sa mga maling gawi natin at kawalan ng pananampalataya. Sabi nga po doon, hindi nila naranasan ang ganap na pahingang ipinangako ng Diyos. May pangako ang Diyos, hindi nila naranasan yon dahil matigas ang puso nila.
Ibig sabihin, sumusuway sila doon sa salita ng Panginoon Diyos. Parang katulad din natin ngayon, ano? Ang daming pangako ng Panginoon Diyos na hindi makakilos sa atin dahil sa ating pagsuway. At itong Hebrews chapter 4, verse 9 ito na ating pinag-aaralan ngayon ay nagbababala at nagbibigay ng pag-asa sa parehong oras. Bagamat ang mga kasalanan at maling gawi ay nakapipigil sa atin na maranasan ang pahinga o ang rest ng ating Panginoon Diyos, meron pa rin pong natitirang pahinga na handa para tayo o para sa mga tao o para sa atin na tunay na sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa atin ngayon at ang ating paksa ngayon? Sa lumang tipan, tingnan po natin yon, basahin po natin. Ano nga ba itong Sabat na sinasabi nito o yung pamahinga o rest o yung work na ito? Para maunawa natin, basahin po natin yung Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Lagi mong tandaan na ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang nagtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipanyaman sa inyo. 11. 6 na araw kung likha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng ito. Ngunit na mahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Amen. Ito po yung sabi nga ay utos ng ating Panginoon Diyos sa mga Hudyo. Ulitin ko po, ito'y utos sa mga Hudyo na magpahinga tuwing 7 araw. Pero yung sinasabi po na ito sa Hebrews 4:9 na Sabbath rest ay hindi na po ito yung weekly na pahinga lang. Ayon po sa mga theologians na katulad po ni Dr. John MacArthur at Dr. R.C. Sproul, may 2 bagay na tinutukoy dito ang rest. Okay. Ang unang rest na sabi nga po ay hindi nakamit ng mga Hudyo noong unang panahon ay yung promised land na ipinangako ng ating Panginoon Diyos sa kanila. Yan po yung sinasabi doon sa talata mula sa Genesis 15 verse 18 hanggang 21. Ayan po yung promised land. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya. Ibibigay sa lahi mo ang lupain ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sineseyo, Kadmireo, Hiteo, Periseo, Refaita, gayon din ang mga lupain ng Amoreo, Cananeo, Gergeseo, and Jubiseo. Yan po yung promised land. At dito sa ating paksa ngayon, ang tinutukoy naman dito na rest na ipinangako ng Panginoon Diyos ay ito po yung unbelief, yung hindi paniniwala at disobedience ng tao. Yan po yung mga nangyayari ngayon sa buhay natin kung bakit hindi tayo makapasok sa kapahingaan ito. Yung unbelief, yun yung binasa kanina natin doon sa chapter 3, verse 18 to 19. Sige, balikan natin para maalala natin. Yung verse 18 hanggang 19. Yan yung unbelief at disobedience. Yan yung ating hindi pagsunod. Pag sinabi na mag-Bible study ka, ayaw mo pa rin sumunod. Maniwala ka sa Panginoon, ayaw mo pa rin sumunod. Yan yun. Sige po, tingnan natin yan. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? 19. Maliwanag kung gayon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupaing pangako
dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Yan po yun. Kapag nawalan tayo ng pananampalataya, hindi ang ritual, hindi ang pagpasok sa simbahan ang solusyon. Dahil maaaring nando ka sa simbahan pero yung puso mo, yung paniniwala mo ay wala. Dahil hindi ka sumusunod. Patuloy mong pinatitigas ang iyong puso. Sabi nga, dapat silang mamuhay ng payapa at magpahinga doon. Saan? Sa presensya ng Diyos. Pero dahil sa kanilang mga maling gawi, tulad ng pagdududa, pagsuway, at pagiging makasarili, no? Ano nangyayari pag kayang ganyan? Alam niyo yung mga tao na malalaman yung wala sa kanila yung kapahingahan, no? Sige, basahin po natin. Ito yung mga taong patuloy ang pagko-complain. At sila ay yung mga sakim. Yung ibig sabihin natin, mapanlamang sa kapwa. Sige, basahin po natin yun. Numbers 11, verse 4 up to 6. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto doon na hihingi ang mga isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain doon? Nanghihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi ang manang ito. Yan, no? Yung pagkain na hindi naman nila pinagpaguran, nagrereklamo sila. Mahanap sila nung kung ano yung wala. No, parang naalala ko yan, nung pinirich mo yan, di ba? Yung sabi mo, pengin ng baboy. Yan yung kauna-unahan po niyang nag-preach sa church, no? Ganun po ang isang tao. Kapag tayo ay nagsimula ng magreklamo sa kung ano yung wala sa atin, tapos naging sakim na tayo, no? Na kahit na may mga bagay naman tayo ay mas pinipili pa rin natin kunin yung wala sa atin. No, parang katulad lang din yan, ano? Sa kapitbahay, pagka nakita mong wala ka, bili ka rin. At kung wala kang pambili, anong gagawin mo? Mangungutang o kaya ichichismis mo. Tama? Sisiraan mo yung tao. That is the point ng mga tao ngayon na wala sa Panginoon, no? Kaya nga ano nangyari doon? The consequence of that is tumagal ng 40 taon. Pinaikot-ikot sila ng Lord bago sila nakarating. Alam mo yung pangako ng Panginoon Diyos, pwedeng ano yan eh, pwedeng i-go straight eh. Hindi ka na pwedeng tumagal. Alam mo kung bakit tumatagal ang pangako ng Diyos sa buhay ng tao? Because of complaining. At pagiging sakit. Yung paghahangad ng hindi naman para sa kanila. Di ba? Kaya nagtungo sila doon sa wandering years na yun. Di ba? Sige, tingnan din natin yon kung paano sila pinaikot-ikot doon, no? Yan yung pagwawander nila. Tungayin natin, talon tayo doon sa chapter 14, verse 26 hanggang 35. Total naman ay Ramadan ngayon. Magandang kwentuhan natin ito. Sige. Numbers chapter 14, verse 26 hanggang 35. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israel sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila ang mga pinasasabi ko. Habang akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga nasa kabilang sensus sa makatuwid ay iyon mula sa 20 pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing pinangako ko. Maliban kina Caleb na anak ni Jephthah at Joshua na anak ni Nun.
Ang nakararating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinabi ninyong mabibilang ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Hanggang 35. 35. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rin sa loob ng 40 araw hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang ika-40 araw na pinagnamnam ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon na paghihirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ay may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito, mamamatay sila rito sa ilang. Amen. Imagine ninyo, no? Talagang inuubos ng Panginoon yung mga iniligtas niya doon sa Egypt. No, siyempre nagkaanak na 'yon, no? Kasi nga, biruin mo pakainin baga naman ikaw ng pugo for 40 years. Diba? Kasi nga reklamo sa karne. O sige, binigay ng Panginoon Diyos, binigay ng pugo, punong-puno ng kolesterol, di ba? Puro heart attack, no? Ang nangyari doon, no? And that is the wandering years kapag tayo ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapakita ng ating mga kasalanan at kawalan ng pananampalataya ay nakapipigil sa atin na maranasan ang pahingang ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang ganap na pahinga na para sa atin mga mananampalataya, no, ay naisibigay ng Panginoon. Ito yung complete rest. Ito yung ganap na pahinga. At ito ang tunay na mahalaga para sa atin. Kaya nga, itong pahinga na ito, the real rest na ito, ay may dalawang aspeto. Ano yon? Ang unang aspeto nito ay ngayon pa lang. Today. Di ba? Nasabi doon kanina, yung salitang ngayon. Yan po yung rest. Ito po ang rest na sinasabi doon. Rest in heart. Magkaroon po tayo nakapahinga sa puso natin. Yung wala tayong pangamba, walang pagduruda, walang pretension, walang anumang tayong bigat sa ating buhay. Dahil ang rest in heart na ito ay, sabi nga, ay nagpapakita na tayo po ay tanggap ng ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa sarili natin, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, we surrender to Him, di ba? Sinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ibig sabihin, kung ano yung Kanyang itinuturo sa atin, yun yung ating susundin. No? Sabi nga ay, ayan yung kapahingahan na sinasabi ng Panginoon. Hindi ito sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at sa grasya ng Diyos. Di ba? Ano sabi doon sa atin, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? Ano po sabi doon? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito sa bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. No, yun po yun. Hindi dahil doon, kundi dahil sa pananampalataya at sa grasya ng Diyos. Sabi rin sa atin ng Romans chapter 5 verse 1, di ba? We are justified dahil sa kapayapaang ito. Ang tunghayan din natin yan. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong kapayapaang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun. Kaya nga, lagi nating hanapin si Kristo.
ilagay as a center ng ating buhay. Relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. Sabi nga, kung nagsimula, simulan natin yung, kung ikaw ay may pamilya, simulan mo mag-Bible study sa pamilya mo. At hayaan mo yung Biblia ang siyang magtama ng landas sa buhay natin. Dahil hindi natin kayang itama ang mali. Minsan, di ba, pinipilit natin, ito yung gusto niya, sige, ito na rin yung naging tama. Hindi po ganun yan eh. Kasi justification ng ating Panginoon Diyos ay ang pagsunod sa kanyang salita. Kung gusto mo mabago yung pamilya mo, kung gusto mo mabago yung paligid mo, negosyo mo, gusto mo mabago yung iugma natin ito sa salita ng Panginoon Diyos. Yan po yung justified na sinasabi doon. Yan po yung kapayapaan na sinasabi doon. Kahit minsan na tayong gumawa ng mga mali, mga kasalanan o imperfection, hindi na po tayo kailangan o hindi na natin kailangan paghirapan ng sobra para mapagtanto natin na mahal tayo ng Diyos. Sapat si Kristo sa buhay natin. Di ba ano po sabi sa atin ng 1 John chapter 1 verse 8? Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen. Di ba? Nandun yung sin at imperfection. Yung sinasabi natin na ako na may araw-araw nagsisimba, di ba yung naririnig na ako na may gumagawa ng mabuti, ako naman ay sa tingin ko sabi nga doon, sabi nga dito sa mga salitang taga San Pablo o sa iba, sinong niloko mo? Parang gano'n. Wala na sa mga Batanggenyo, ano ba sa mga Batanggenyo? Walang ibang words. Walang mga timusing na Tikman niyo. Tikman ba yan? Okay. So, timusin. Tikman pala yun. Okay. So, yan. Sa atin dito sa San Pablo City, dito sa Laguna, parang sinasabi, sinong niloloko mo? Parang ganun din sa atin sa buhay natin. Sa harapan ng Panginoon Diyos. Di lalo na ang Panginoon Diyos, di tayo makapagtago sa Kanya Sino ang niloko natin? Sinasabi natin na tayo hindi na nagkakasala. Tandaan natin, sapat si Kristo sa buhay natin. Kailangan natin si Kristo. Dahil pinatawad na tayo at tinanggap sa pamamagitan na ating Panginoon sa Kristo dahil sa kanyang awa sa atin. Na hindi natin kayang makita ang kapayapaan na yan sa kasalukuyang panahon. Kung wala si Kristo, mahirapan kang hanapin ang kapayapaan na yan. Ngayon, tungo naman tayo sa hinaharap. Yan. In the future. Yan po yung tinatawag na eternal rest. Eternal rest. Eternal rest. Ito yung eternal rest sa langit. Na walang sakit, walang lungkot, o walang problema. Di ba? Sabi nga sa atin, di ba, ng Revelation 21 verse 4, no more pain in heaven. Sige, tingnan po natin yan. Ano po ito? Wala na yun. At papahiin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan. Yan po ang advantage na meron tayong kapayapaan. Na mawala man tayo sa mundong ito, alam natin na meron tayong magandang kalalagyan. There's no tears. Wala nang sakit. Wala nang pangamba. Sa piling ng Diyos. Sabi nga siya yung tunay na may-ari. At siya yung tunay. He's the rightful owner. Kaya nga, kung ang buhay natin ito, siya nagmamayari. Kaya nga, kung tayo mawala man sa mundong ito, meron tayong kapayapaan. Pero kung wala kang Panginoon Diyos, meron ka ring rightful owner. Ano yun? Hades o lake of fire. Dalawang bagay lang na sinasabi sa Biblia na papupuntahan ng isang tao. At ito yung nabanggit din sa
Hebrews 11 verse 16. Ito yung eternal city. Ito yung ating lugar, no? Sige, ngayon po natin yon para lubusan nating maunawaan ang ating paksang ito. Puntahan natin yung Hebrews chapter 11 verse 16. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Yun po yung ating destination. Yan yung lungsod na kung saan ang bawat mananampalataya, ang bawat sumampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at tao. 100% siya naging tao at 100% siya naging Diyos. No? Yan po yun. Meron tayong lugar. And that is the eternal city called heaven. Doon tayo makakaramdam ng ganap at walang hanggang pahinga habang buhay. Dahil doon, nawala ng puwang para sa mga kasalanan at maling gawi. Gusto mo na ba mamahinga? It's only up to Him. Kaya mga kapatid, paano na ito naiuugnay sa ating mga maling gawi bilang mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo? Ang ating mga maling gawi ay katulad ng mga Hudyo noon. Siya inisip natin sila lang yun. Dahil noong panahon, matagal ng panahon yun. Pero tingnan natin, sa panahon natin yun, bakit tayo pa rin tamad? Tamad umatay ng Bible study. Tamad paniwalaan kung ano yung sinasabi ng Biblia. You justify kung ano yung kultura na nakakabulatan natin. Nataliwas naman sa sinasabi ng Biblia. Yan po yun, mga maling gawi po yan. Minsan tayo rin po ay nagdududa, nagre-reklamo, nagiging makasarili, o gumagawa ng mga bagay na alam nating hindi tama. Tama po ba? Yan din yung Hudyo eh. At minsan, ganun din tayo ngayon sa kapanahunan natin ito. Tandaan po natin, sabi sa atin ng James chapter 4, verse 1 and 2. Ano ba yung itong desires na ito at itong kasalanan ito? Sige, tingnan po natin. Saan nanggagaling ang inyong alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban sa inyong kalooban? 2. Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang iyon, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yan po yung desire sin. Tulad, ng mga Hudyo. Maaari rin po nitong pigilan tayong maranasan ang kapayapaan at pahingang ibinigay na ating Panginoon Diyos sa atin ngayon. Kung patuloy tayong naghihidwaan sa mga bagay na yun, wag po tayong mapagod sa paghanap ng approval, sa pamamagitan ng sariling gawa. Marami po tayong nagagawa para mapansin o ibig sabihin po natin ay marami tayong mga pagkilos para tayo ay mapagtanto po natin na tayo po ay karapat-dapat. Maaaring sa ating pagtatrabaho, masipag yan. Kaya kahit hindi tapos ng oras ng trabaho, trabaho pa rin. Kahit nagkakasakit na, trabaho pa rin. Yan nga, yun po yun. Pagpapanggap, o sabi nga ay paggawa ng mga bagay na hindi tama para makuha lang ang pera o respeto ng isang tao. Mali po yan. Pero alam natin na ang tunay na pagtanggap ay mula sa ating Panginoon Diyos. Dahil tayo ay kanyang mga anak, at tayo ay kanyang minamahal. Di ba sabi sa atin ng 1 John chapter 3 verse 1? Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga nasa sanlibutan.
Hindi nila kinikilala ang Diyos. No. Kaya nga po, pag sinabing tayo ay anak ng Diyos, huwag mo ikahiya. Ikaw, anak ng Diyos, ba't ganyan ugali mo? Di ba? Minsan ganun eh. No? Anak ba talaga ng Diyos? Bakit ganyan ugali mo? No? Again, malaking tulong po sa atin yun. Bakit? Kasi alam natin na may mali sa atin na dapat nating ituwid. Pero kung tayo magmamatigas, i-justify natin, basta ganito na ako, bahala ka sa buhay mo. Minsan, di ba yun ang response? No? Tandaan po natin, huwag po natin pagurin ang sarili natin sa mga maling gawi para patunayan na karapat dapat tayo. Kung mayroong pagkakamali tayo at kinakailangan natin humingi ng tawad, gawin natin. Baguhin natin yung sarili natin. Mahirap ba yun? Kaysa pagurin natin yung sarili natin to justify na kaya ako lang naman yung nagawa. Di ba yung word na kaya ako lang naman yung nagawa kasi sama-sama na ugali niyan. Di ba? O kaya kasi siya ganito eh. You just always nakakapagod yung gano'n. You justify yourself dahil sa mali mong gawa. No? Mawalan tayo ng kapahingahan. At dito, kailangan po nating bigyan ng kapahingahan ng puso natin. Higit sa lahat, yung meron tayong kapayapaan sa Diyos. Na alam natin, makapagsusuli tayo sa Panginoon. We did our best. But the best. What? Passion best. Ano ba? Nagkalabo-labo na. Basta yun. No? Kaya nga po, sabi nga, itapon natin yung mga maling gawin natin. Lalo na ngayong panahon ito na marami pong tukso at stress. Hindi po natin kailangan ipagpatuloy yung mga bagay na nakakasakit sa atin at sa iba. Maaring panahon na para hindi ka na maggala ng maggala. Kasi mahal na ng gasolina eh, di ba? O diesel. O di pahinga ka. Di ba? Linis ka na lang ng sasakyan mo. linis ka na lang ng bahay. No? Para ka na rin nakapaggala. Doon mo makikita yung wondering. Ito pala yung kalupaan. Nandun eh. Sa bawat sulok. Biro lang po. No? Tandaan po natin maraming paraan para po tayo ay makaranas ng kapayapaan. At isa pong bahagi na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, lumapit po tayo sa Kanya. Come to Him. Sabi niya. Sabi ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. No? Lumapit tayo. Pero minsan ayaw natin lumapit eh. Yeah? Saka na lang, sa linggo na lang. May Bible study tayo. Yun, paanyaya ng Panginoon. Lumapit ka. Andito yung Biblia mo. Paanyaya ng Panginoon. Lumapit ka. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Naranasan mo na ba yung isang bagay na meron kang ginagawa na alam mong hindi nakalulugod sa Panginoon Diyos pero ginagawa mo pa rin? At nagtatanong ka sa sarili mo, Lord, ito ba ay kinalulugdan mo? Hindi. Di ba? Parang hirap ka na ginagawa mo yung isang bagay na alam mong hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. There's no peace. Kaya kung gusto natin mabago, di ba? Gusto natin matanggap yung kapayapaan ito. Cast on cares on Him. Di ba? Sabi niya doon. Bigay natin sa Kanya. 1 Peter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Yan yun. Kaya nga yung salita ng Panginoon Diyos, pag ating babasahin at pinagkatiwala natin sa Kanya, kakaroon ka ng kapayapaan. Magtiwala po tayo. Humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng lakas sa Kanya. Dito po makakahinga tayo ng maluwag. At ang Sabbath rest na ito ay hindi
sabi nga ay hindi ito sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo, kundi ito po ay ang salitang ngayon para sa atin. Ngayon na nalaman mong katotohanan, ngayon na kinakailangan mo isuko sa Panginoon Diyos, ngayon na kinakailangan mo ibigay sa Kanya, ngayon na kailangan mo ipagkatiwala, ngayon na kailangan mong isurrender everything to Him. And that is the rest. And that is the Sabbath rest. Dahil kung matututunan natin ito, may mas magandang kinabukasan sa ating buhay. Kung tayo ay patuloy na mananatili sa ating Panginoon Diyos. Kapag nararamdaman nating parang tila nahuhuli na tayo, o sabihin natin ay tayo ay bumalik na naman sa kasalanan, o parang tayo ay nasukol doon sa mga maling gawin natin. O maaaring minsan, parang nararamdaman natin na tayo parang pagod na sa mundong ito. Tandaan natin, ang eternal rest na hinihintay tayo ay mas makabuluhan pa. Hindi po yan yung mamatay lang tayo, eternal rest na yan. Hindi po yan. Because that is eternal glory. 2 Corinthians 4 verse 17. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Kung nagawa mo at ginagawa mo ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon Diyos, yan yun. Pero kung nag-iintay ka lang sa walang bagay, mga walang kabagay-bagay na ginagawa mo, hindi yan yun. Kasi ang Lord siya nagbibigay sa iyo, nagtutulak sa iyo. Yung maten ka doon, yung Bible study, magbasa ka ng Biblia, paulit-ulit tayo, para siramplaka tayo. Kasi ganun ang tinig ng Panginoon Diyos. Hanggat hindi mo ginagawa. Ulit-ulit yan. At tumisan, yan ang nagbibigay sa atin. At nag-aantay sa atin na gawin natin to see His goodness. Dahil yan ay blessed hope. Diba? Tuhayan po natin yung Titus chapter 2 verse 13. Habang hinihintay natin ang araw ng ating inaasahan, ito ay ang pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Yan po yun. Lahat tayo nag-iintay doon. That is our blessed hope. At ito ay pangako ng Diyos na siguradong matutupad para sa mga taong tumanggap. Tatandaan po natin, ito ay dun lang sa mga taong tumatanggap sa pagpapatawad ng Diyos at ang pagbabago ng buhay. Ibig sabihin na nagkaroon tayo ng transformation. Na-transform tayo. Ngayon po yun. Ngayon po, ako po yung magtatapos dito. At mga kaibigan, ngayon po mismo marahil ay naramdaman natin ang bigat ng mundong ito sa ating mga balikan. Maaring marami po tayong iniisip o minsan iniisip natin ang mga trabahong hindi natatapos, ang mga utang na kailangang bayaran, ang mga relasyong nasisira o mga kasalanang hindi pa natin sabi nga ay mabigyan ng liwanag o mabigyan ng kalinawan sa ating mga puso. Maaaring yan. Baka po tayo ay masasabi nating tulad ko noon na madalas na nagmamadali, nagpupumilit na gawin ang lahat mag-isa, iniisip na kailangan nating bayaran ang ating mga kasalanan para makapagpahinga. Pero mga kapatid, narito ang katotohanan na kailangan po nating marinig at ng bawat isa sa atin. Hindi na po natin kailangan, sabi nga ay magtagal pa ang pagod o ang paghihirap natin. Ang pahingang nananatili ay hindi para sa mga perpekto dahil wala naman tayong ganun. Ito ay para sa mga taong handang yakapin ang awa ng ating Panginoong Hesus at tandaan na ang bawat letra ng rest na ito ay may mensahe para sa atin. Hindi pa pala ako magtatapos. Mag-explain pa pala ako. Okay, sige, explain natin yan.
R. Receive God's grace and forgiveness. Okay? Take note yun na lang. R. Receive God's grace and forgiveness. Huwag po nating itago o bitbitin ang ating mga kasalanan at maling gawin. Tanggapin po natin na ang pagpapatawad ay handa nang ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Okay, ito po yung tinatawag na redemption at forgiveness. Sige, puntahan po natin. Saglit na lang po. Ephesians chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa ganon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan, ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Iyong tinubos na. No? Tinubos na. And that is our letter R. Tinubos na yan. Kaya hindi na natin kailangan bitbitin. Letter E. Entrust all your burdens to Him. No? Entrust. Ihatid natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin, stress, kabigatan. Hindi na natin kailangan ang ikaw, ang lahat, ang hawak. Ako na naman, Lord, ako ang nasisisi, ako ang nakikita, ako ang laging may kasalanan. Parang gano'n. Diba? Binanggit natin yan kanina. Cast all your cares, all your burdens to Him. 1 Peter 5 verse 7. Nabanggit natin yan. At yan yung letter E natin. Entrust all burdens to Him. At letter S, no, surrender your will to His plan. Isuko natin. Ibigay natin ang pamamahala ng ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Huwag po nating pilitin o ang sarili natin na sumunod sa Kanyang salita, na tularan ng buhay. At sabi nga, huwag natin yung pilitin yung sarili natin na parang nagpe-pretension. Na parang gano'n, na okay, nasa simbahan ako ngayon. Huwag mo akong, babait ako ngayon, bait-baitan ako. Di ba? Parang, pag nandun na, manda ka sa akin sa bahay. Parang gano'n, manda ka sa akin sa bahay. Parang gano'n, no? Parang, minsan, gano'n kasi yung nagiging attitude natin. We cannot surrender, no? To Him. Parang nagkakaroon tayo ng two-face to identity or whatsoever. Hindi po, surrender natin sa Panginoon. Huwag nating pilitin ang nating sariling paraan. Kundi sumunod po tayo sa ating Panginoong Diyos o sa salita ng ating Panginoong Diyos at tularan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Paano nga ba natin matutularan ang sa ating Panginoong Hesus? Umattend ka ng Bible study, sigurado yun. Wala nang iba. Umattend ka. Ay natin naman ako ng Sunday. Okay din. Pwede rin naman. Kung hanggang doon yung gusto mo. Pero, huwag kang umasa ng makikita mo yung transformation agad. Parang ano lang yan eh. Parang may sakit ka. Tapos ayaw mo uminom ng gamot. Ganun yun. Pero kung may sakit ka, gusto mong gumaling agad, magbasa ka ng Biblia. Parang ganun, uminom ka ng gamot. That is the best analogy of that. No? Ano sabi sa atin ng Romans 12, verse 1 and 2? No? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Ayan. At ito na yung huli, letter T. Treasure His eternal promise. Treasure His eternal promise. Gawin po natin itong kayamanan, hindi ang bulsa natin. Alalahanin po natin, hindi lamang dito sa lupa tayo makakahanap ng ganap na pahinga. May tahanan po tayo sa langit na handa para sa atin, kung saan wala ng sakit, lungkot o kasalanan. Nabasa rin po natin yan kanina doon sa Revelation 21 verse 4. No more sorrow. Wala na po doon si sorrow. Sino kayo nandun na? Si sorrow. Hindi po yan. Ibang sorrow yun, ha? Si sorrow. No? Ngayon po mismo, habang tayo po ay nag-aaral o nasa kabilang screen, no? Isipin po natin,
na tayo po ay hawak ng Diyos sa kanyang mga kamay. Yung buong pagkatao natin. Kung ito tayo, hawak tayo ng Diyos. That's it. Hawak-hawak tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, sakal-sakal tayo ng Panginoon Diyos. Hindi ibig sabihin nun, kulong-kulong tayo ng Panginoon Diyos dahil meron tayong kalayaan through our free will. Nakaganon. Hawak tayo. Okay? Isipin natin. No? At dito, mararamdaman po natin ang kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Kahit na minsan, kahit na tayo ay nagkamali. Mararamdaman po natin ang kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Alalahanin po natin ito na mayroon tayong tahanan sa langit. Ngunit higit sa lahat, mayroon tayong kapayapaan na makukuha na natin ngayon pa lang. Huwag po natin ipagpaliban ang mga pagkakataong maranasan ang ganap na pahinga na ipinangako ng Diyos sa atin. Tayo ay sa Kanya. Siya nagmamayari sa atin. Tanggapin natin ang Kanyang pag-ibig at pahinga. Alam mo bang hindi kailangan naantayin natin ang heaven para maramdaman ang mga ito? Ang rest na ito. Maaari natin maranasan ito ngayon sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Paghingi ng tawad sa iyong mga maling gawin at pakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw katulad ng God's morning. Purihin natin Panginoon Diyos. Yan po kung magtatapos. Tapos na po talaga ako. Okay? At ngayon naman tayo po dadako sa Wenny's Reflection. Gusto niyo pa? God's morning, mga kapatid. Sarap po magpahinga, no? Ito po yung pahinga na sinasabi sa ating napag-aralan ngayon sapagkat ang pahinga po ay ang ating Panginoon. Pag-usapan ng ating Panginoon. Akala ko po noong una ang pahinga ay nagpahinga ka sa trabaho, rest day mo, sa bahay ka lang. Pero pagdating naman sa bahay, hindi ka naman nagpapahinga kasi ang dami mong gagawin, ang dami mong asikasuhin. Pahinga basta yung magre-rest ka lang, yung hihiga ka, pahinga ka, may kapayapaan ka, pero hindi eh. Kasi pag nakahiga ka, iniisip mo anong gagawin mo sa kinabukasan. Ano ang wala na kailangan mo bukas. Ganan. So, nahihirapan tayo na minsan yung mga problema natin, iniisip natin, hindi rin tayo makapagpahinga sapagkat ang dami nating alalahanin na iniisip. Pero ito pong ating napag-aralang ito, dito po tayo nakakapagpahinga sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat sa presensya po ng ating Panginoon, doon po tayo nagkakaroon ng totoong kapayapaan. Ito pong ginagawa natin ito tuwing umaga, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat wala tayong iniisip na ibang problema dahil nakapokus tayo sa salita ng ating Panginoon. At ang tinitingnan natin ay yung mga matututunan natin, nababaunin natin sa hamon na ating kakaharapin. Sapagkat ang sabi nga po, akala ko nga din nung una ang pahinga o kaya yung sinasabi na lumapit kayo sa akin, magpahinga kayo ng 7 araw, which is sa simbahan lang, magcha-church. Pero hindi po, dapat po araw-araw tayong nagpapahinga sa ating Panginoon. Sapagkat kung iipunin natin yung 6 na araw, iipunin natin yung ating mga problema, yung ating mga iniisip, tapos isasabihin natin sa Sunday lang, Lord, sa Sunday ko na lang po sasabihin yung mga hinaing ko, yung mga ganyan. Mamaya nakalimutan mo na, hindi mo na naibahagi sa ating Panginoon. Pero kung kakausapin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, araw-araw po nating na ibibigay, na isusuko sa ating Panginoon ang ating mga alalahanin. Doon po tayo nagkakaroon ng pahinga. Di po ba pag kinakausap natin ang Panginoon na ang bigat-bigat ng ating pakiramdam after nating kausapin ng Panginoon o iyak sa ating Panginoon, ang gaan-gaan na. Nagkakaroon tayo ng kalinawan ng ating pag-iisip sapagkat napipid tayo, nabibigyan tayo ng Holy Spirit
kung ano yung ating susunod na gagawin. Kaya po dapat tayo ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon sapagkat yun lamang po ang totoong pahinga na ating makakamtan sa Kanya. At saka dati po akala ko pag marami kang pera, nabibili mo lahat ang gusto mo, parang yun na, masaya ka. Pero kapag po hawak mo na yung pera, na bibili mo na yung gusto mo, nakakain mo na yung gusto mong kainin, napupuntahan mo na yung gusto mong puntahan, parang may kulang. Parang, oo nga, masaya ka, panandalian, pero hindi yung kagaya noong kasayahan or kapayapaan na natatagpuan natin kapag pinag-uusapan natin itong salita ng ating Panginoon. Sapagkat hindi naman po masama ang pera sapagkat kailangan po talaga natin ng pera. Pero mas maganda po na unahin natin ang Panginoon, tapos ay yung Panginoon po ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Pwede naman po nating gawin din yung mga dapat na ginagawa natin na nagkakaroon tayo ng income. Maganda po yun, pero mas maganda po unahin natin ang ating Panginoon para po yung puso natin ay ma-align sa presensya niya. At saka yung puso po natin ay maging tama. Kasi minsan po pagka tayo nagkakaroon ng pera, hindi lang naman yung sa kabutihan natin, hindi naman po nilalahat, baka naman po may man nakakarinig na natatamaan na kapag po may pera ay masama ang ginagawa. Yung ginagawa sa kasamaan, yung hawak nilang pera. Mas maganda po kung ang hawak nating pera ay ginagawa natin sa kabutihan, sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon at hindi sa kasamaan. So, yun lang po, pag-aralan po natin ngayon na ang tunay na pahinga ay ang presensya ng ating Panginoon at itong ginagawa natin ngayon. Ito po ang tunay na pahinga sa atin. So, yun lang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, pwede na po tayo magsimula. Magsimulang bumati, no, sa ating mga kapatid. Mapahaba po tayo, no? At yan, atin na pong batiin ang ating mga kapatid via online. Siyempre, unahin ko na yung aking inaanak. Aming inaanak po. Ito, si Tyrone at si Janessa Azucena, no? Nakakasama natin ngayong umagang ito. Lagi, araw-araw, no? Isang kagalakan sa inyo mga inaanak. At patuloy tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. Siyempre, pagbati na rin natin sa ating mga kaibigan, mga kumpare, at yan, kay Azucena Tanyo family, yan. Siyempre, kay Brother Arthur at kay Kumaring Carmelin, yan. At siyempre, pagbati na rin natin sa mga kidos, kay Pau at kay Jolene, no? Isang mahabang weekend sa atin ngayon, di ba? Kasi ay walang pasok. At yan. At pagbati na rin natin sa ating kapatid from Makati City. Yan. Pagbati natin sa Rian Sares family. Kay Sister Babes at kay Kuya Ramil at sa inyong mga anak. Kay Kate, no, kay Ezekiel. At sino pa. Yan. Basta sa inyong lahat ng anak. At baka ako magkamali na naman ng mention ng pangalan. Ano, yan. At yan, kasama rin natin ating kapatid from Santo Niño. Yan, si Nanay Josie. Sa mapagpalang umaga po, Nanay Josie. At sa inyong buong angkan, sa inyong pamilya, no? Diyan sa Santo Niño, no? San Pablo City. At siyempre, pagbati na rin natin, no, sa aking pinsang maganda, siyempre, mula po dyan sa Alamada, Cotabato City. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo, Ate Lilibet Chua, at ganoon din sa aking Kuya Ruel, sa kanyang poging-poging asawa, yan, kay Kuya Ruel. At patuloy na stay healthy, no? At syempre pagbati ko rin sa aking poging uncle, yan, si Uncle Sid, no? Yan, at sa kay Mamang Diding, no? Yan, sa aming mga kamag-anak dyan. At sa lahat, no? Nandyan, di ko na maisa-isa. Okay? Sa Getgano, Chua, Tan, family, no, na nandyan. Okay? At pagbati rin natin sa ating kapatid dito sa San Rafael, no? Yan, magbati na natin sa mag-asawa kay Milka at kay Rafael Freyo, no? Diyan sa
Barangay San Ignacio, yan, at nakakasama rin po natin yan sa church natin dyan, sa Bulaking Chaong, yan, at isang mapagpalang umaga rin sa masipag nating Nanay Remy, na sabi nga ay kasama rin natin sa mga gawain, tulad ng Bible study natin, at talagang patuloy na nagtsatsaga, patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Yan po yan. Si Nanay Remy Alinea. Purihin ang Diyos sa buhay niyo at sa inyong buong pamilya dyan sa Dolores, Quezon. At sa inyong church dyan, sa Dolores. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan at sa inyong ministry, Nay Remy. At syempre, pagbati ko rin sa aking magandang nanay, syempre, pagbati ko dyan sa aking nanay, kay Corazon Getgano Mercado, syempre pagbati ko na rin dyan sa aking anak, kay Casey Mercado, at sa aking anak kay Kyle na nasa Batangas, pagbati ko rin sa aking kapatid na si Caroline Mercado, at dyan sa aking mga pamangkin dyan, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian, at syempre kay Luna, yan, mga babies yan, kasama na yung ating baby dogs, yan, at pagbati natin mula naman sa tungo tayo dito sa ating Bulaking Chaong, yan, pagbati natin mula dito kay Kuya Chris, syempre pagbati natin yan mula kay Kuya Chris, kay Nay Marta, Nay Gloria, yan, dyan po sa Bulaking Chaong, at pagbati ko na rin dyan kila Iyasel at kay Naylina, pagaling po kayo, at pagbati natin sa buong Kartina, yan, kay Ate Ivy, na sabi nga na nagbigay sa akin ng luyang dilaw, amazing po yun dun sa, sa pagkakati ng lalamunan, at syempre doon sa reseta ng ating kaibigan, at kapatid, si Sister Grace, na talagang nagbigay ng lunas, doon sa ating sa atin, at di ko lang tanda po yung gamot na ibinigay na yun, pero ang laki pong bagay, at saka po itong luyang dilaw, ibinigay po ni Ate Ivy, Kartina. Pagbati natin dyan sa buong Silang, Malasmas, Kapus, Artillaga, syempre, family, Yan. Dyan po sa lugar ng Bulaking Chaong. Yan. At pagbati na rin natin, syempre, dyan sa Villa Escudero, pagbati natin kay diyan sa Patual, Dalangin Family, yan, isang kagalakan, At yan, kasama rin natin ang ating kapatid, si Sister Belle, si Oche, Syempre pagbati natin diyan kay tatay, kay nanay, na patuloy na lumalaban, God is with us, and nandiyan ang rest ng ating Panginoon. Diyan kay tatay Angelito Laksam, Diyan kay La Suset, at syempre diyan kay Jerome, at kay Andre, kay Isha, kay Yani, kay ayan, at kay Nini, yan, at sa lahat, ng sabi nga ay buong pamilya, magpatatag tayo dahil nandyan ang rest ng ating Panginoon. Okay? So yan, kasama rin po natin sa araw na ito, yan, si Pastora Fe Andal Artillaga, at pagbati natin sa buong pamilya ng Andal Artillaga. Pastora, pagaling din kayo, at patuloy na palakasin ng ating Panginoon, yan, at yan, sabi dito ni Nay Marta, maraming salamat po at bumaba na po ang sugar ni Chris. Thank you, Lord. Praise God. Ako pakabuti ng ating Panginoon. Yan, At kasama rin po natin ngayon si Greg Rodriguez, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, Yan, nawa ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon at patuloy na gabayan ang iyong buong pamilya, ang iyong ministry diyan sa inyong church diyan, At kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Yan. Okay. Okay. Sino pa?
Yan, kasama rin po natin ang Biray family, no? Sister Grace, no? Siyempre, pagbati na rin natin dyan kay Brother Mike, ano? At sabi nga, happy birthday na rin kay Ellie. Yan, at pagbati na rin natin kay Miko, kay Carl, at siyempre sa aming mga baby dyan, kay Dion, at kay Butchay, ano? Isang sa aking inaanak, no? Isang mapagpalang umaga. Yan. At yan, no? Okay. Napurihin ang ating Panginoon Diyos at sa buong family. Yan, sa Bae, Laguna. Yan. Yan. Okay, so purihin ang ating Panginoon Diyos. Basahin natin ito. Sabi nga po dito, walang ibang gusto ang ating Panginoon. Sabi nito ni Sister Babes, no? Kundi mabigyan natin siya ng oras at makita niya ang pagpapahalaga natin sa Kanya. Bigyan natin siya ng maraming oras at bigyan niya rin tayo ng oras at kapahingahan. Amen. Praise God at salamat po. At sa lahat po na narito ngayon at mga makikinig pa ho mamaya sa mga replay, no? Mga ma-share natin, no? Ang video nito. Nawa po tayo ay napagpala ng ating Panginoon Diyos at dito na po tayo magtatapos at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. O manaming banal na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon, tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. We acknowledge, Lord, na Ikaw ang guro na siyang nagturo at siyang nagbigay sa amin ng mga kaalamang ito na bawat salita, pag-iisip sa aming puso na tumanim, O Lord, ay patuloy na naniniwala po kami ito ay galing sa iyo. At ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng kapahingahan upang kami ay bigyan ng lakas na nagmumula sa iyo. Kagalingan na nagmumula sa iyo. Probisyon na nagmumula sa iyo. Ang lahat ng bagay na ito ay nagmumula sa iyo. Kaya ang kapahingahan ito ay aming pong tinatanggap. Salamat sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu, sa iyong anak na si Jesucristo na sa aming Panginoon ay siyang kumakanlong dahil sa pag-ibig mo at sa iyong awa. Kaya Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasalamat at sa aming pagtatapos. Nawa, ang aral na ito ay magbigay sa amin ng lakas na hindi kayang alisin ng kaaway sa aming isipan at sa aming puso. At pagkos, Panginoon, ito ay lumaganap sa buong sangkatauhan saan man kami maparoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay at ang iyong presensya sa lahat ng dako na aming pupuntahan. Ingatan mo po ang bawat isa, pagkalooban ng lakas, at patuloy, Panginoon, na bigyan kami, Panginoon, ng tamang pagkaunawa sa lahat na nangyayari sa aming buhay, na may pagsuko, paniniwala, at pananampalataya, dahil ikaw ang Diyos, na siyang tunay na nagmamayari at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Muli, salamat, Ama namin Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.